i-display ang value. So gagawa na tayo ng getter. So we make sure that also it is public. Okay. Pag getters na, dito na natin papalitan si return type. Kaya nga get, ano yung i-get natin? Okay. So pangalan. So ano siya? String siya. So papalitan na natin siya ng string. Then of course, we're just going to write get name. Okay? So get name. Yan. Para hindi kayo malito. Then dito sa get name, wala na pong laman yung ating open and close parenthesis kasi i-display niya lang naman, hindi naman tayo magsiset. Pag nagsiset lang tayo, may laman yung ating parameter list. Then open and close bracket, tapos lalagyan natin ng return. Ano yung i-return natin para makita natin yung laman? Of course, si name. Ayan. So i-return na natin si name. So meron na tayong setters and getters para kay name. Okay po? So meron na tayong nilagay na setters and getters para kay name. So ang sunod naman natin na gagawin ay ang getters at setters naman po para kay age. Okay? So let's just copy this one para mabilis ang inyong buhay. Palitan nyo lang po ito ng set age. Okay? Set age. Tapos ano ba yung age natin? Diba? Int tsaka age. So papalitan nyo lang to ng int. Yan. And then this one is age. Okay? So this one also is age. And this one will be your age. Okay? So also this one, get the age. So palitan mo lang siya. Getters for age. And this one, it's age. Okay? So meron na tayong tag-isang setters at getters. Okay? So pag nagawa na po natin yan class ng tag-isang setters at getters, tsaka po tayo pupunta dito kay ating main method. Okay? Sa ating pong main method. Ayan. So again, dito sa baba ng main method, dito tayo gagawa ulit ng object. Para ma-run natin to, gagawa natin siya ng object. So sino ang gagawan po natin ng object? Of course, si parent. Si parent po ang gagawan natin ng object. Wag pong mali dito ha. So si parent ang gagawan po natin ng object. So what is the name of our parent? Of course, parent, let we say S is equals to the name of our parent would be, it could be new. Okay, it could be parent. Okay, so parent S is equals to new parent S. Wait lang class ha, kasi malulobat na. I-charge ko lang yung aking laptop. Wait lang po. Wait lang class ha for a while. Wait lang po. Okay, so to continue our discussion, so gagawa tayo ng object. So the same thing class, kung paano kayo gumawa ng object, it's gonna be the same thing. Okay, so wala pong babaguhin dyan kung paano po kayo gumawa ng object. So for example, manghihingi tayo ng value kay user, hihingiin natin yung pangalan at yung age. So saan tayo maglalagay ng scanner? Of course, the same thing class, dito tayo mag-import ng scanner. So import java.util.scanner semicolon. Then dito na po tayo maglalagay kasi bawal tayo dito class. Hindi naman tayo dito class manghihingi ng input from the user. Dito po normally ang nilalagay lang dito ay yung ating getters at setters. Okay? So on this part, dito tayo manghihingi para mas maliwanag or mas clear rather ang program ninyo, okay? Para hindi magulo, dito sa taas, okay, dito nyo lang po ilalagay lagi ang getters at setters. Then dito na lang po kayo manghihingi ng user input. Okay? So gagawa tayo ng user input. So scanner input is equals to new scanner system.in. System.in semicolon. Okay? And then of course, gagawa na tayo ng sarili nating object sa baba yan. So then let's create now the input for the user to ask the name. Okay? So system.out.println, system.out.println
print line. Of course, hingi tayo. So, enter your name. Of course, it's gonna be double quote. Gonna be double quote. Yan, enter your name. Of course, class, syempre, since it is enter your name, we're gonna use the string. Syempre, string name is equals to input. O ano siya, next line or next int. Of course, it's gonna be next line. Okay, so string siya, next line siya. So meron na tayong enter your name, that's gonna be your next line. Okay, and then of course, sa baba niyan class, dito na tayo magsiset. Dito po, later on, ipapaliwanag ko yung nandito. Dito tayo mismo magsiset ng value. Okay? So, paano po mag-set? So, ikakopy lang natin yung ating object name. So, S dot. So, of course, ano yung isi-set natin? Of course, yung ating set name. So, set name is equals to name. Okay? So, para po ma-store siya. Okay, para po ma-store yung ating isi-set na pangalan. Why? Okay, start tayo dito. So, di ba dito manghihingi tayo kay user? So, enter your name. So, yung in-enter yung pangalan, mai-store na siya kay name. Okay, so sabi dito, object.set name. So, isi-set na natin dito si name. And then, pag na-set na natin siya kay name, ano yung siniset natin? This one, set name, mapupunta na siya dito. Ayan. So, mai-store na siya is equals to name. So, kung ano yung nilagay na pangalan ni user, mai-store na siya dito. At ngayon naman, pag na-store na siya dito, i-return na siya kay get name. Kaya mai-store na rin siya dito. So, later on, i-call din natin si return. Okay? So, ulitin ko po. Okay? So, manghihingi tayo ng value kay user na name. Ito na siya. Diba? Nanghingi tayo, for example, Adora. So, si Adora, ito yung nilagay ni user, Adora. And then, lalagay na natin siya dito sa set name natin. So, set name, Adora. Tapos ngayon, pupunta siya dito. This one, yan, mapupunta na siya dyan. So, what is the name na nilagay ni user? Adora. Okay? So, Adora. And then, pag nag-get name tayo, i-return niya ngayon dito si Adora. Kaya may word tayong return. Okay? So, ngayon naman po, i-return, igawa din naman po ulit tayo kay age. So, copy lang tayo dito. Ayan. So, enter your age. Okay. So, this one. So, dahil si age ay int. So, int age. Yan. Of course, next int na siya. Hindi naman siya next line. So, it's gonna be next int. And then this one, it's gonna be age. Okay? So, meron na tayong dalawang return. So, this one is set age. Okay po? So, this one is set age. The same process, nag-set ako ng age, pupunta na siya dito kay set age. So what is the age na sinet ko? Mai-store siya dito. And then i-return niya mamaya kay get age. So set muna bago si get. Magsiset muna para ma-store dito. And then later on, mag-get age na po tayo. Okay, so that's gonna be later on, pupunta na tayo sa get age. So paano mag-get age? So since ang get age class ay for displaying lang naman siya, ang ilalagay lang natin, it's gonna be like yung ating attributes and object rather, or yung ating class that get age. So just system.out.println. Kaya na po siya, system.out.println. Okay? And then of course, dito na natin ilalagay yung ating get age. So pagandahin naman natin. So name. Ayan siya. Name. And then dito na natin class ilalagay yung ating of course yung ating object name tapos yung ating get name. Okay, yung getters naman. So tapos na tayo mag-set, pupunta na tayo sa getters. Okay, so get name para ma-display natin yung kanyang value. Okay, then copy tapos age naman. Okay, so Control C and then get age naman siya. Okay, so this one. Get age.
Okay? So ganyan lang po siya, wala nang laman yung ating close and open parenthesis. So wala po siyang parameter list na nakalagay dyan. So dito po tayo nag-set, sinet natin kung ano yung nilagay ni user na pangalan, sinet natin, nilagay natin dito. So na-store siya dito sa ating set name. Ngayon naman, pag i-get natin, natin siya, ano yung ni-return. Okay, so when we execute our program, okay, return age, get age, ano pong sabi? Int, cannot be converted. Okay, one moment, dito tayo. So int, next int. Ito this one. So this one is int. Okay, yeah. Okay, so enter your name, Erickson Antonio. Enter your age, 12. Okay, ayan na siya. So, na-return niya na kay Getters. Okay, so na-read na siya ni Getters. So, ulitin ko ulit ang explanation. Naghingi tayo ng name kay user, sinet natin siya para mapunta siya dito. Okay, para po mapunta siya dito, sinet natin siya. So, napansin mo, ginamit natin yung ating setter's name. Okay, para po ma-store siya doon sa ating setters. Okay, ngayon nung nasa setters na po siya, ni-return naman siya doon sa ating getters. So si setters for setting, si getters for reading, for displaying. Kaya hindi niya madi-display kung hindi niya siya i-return. Okay, so kaya gumagamit tayo ng return. Okay po, so execute natin ulit for one moment. Okay, so Erickson, and then of course, my age is 12. Ayan. So this is our setters and this is our getters. Okay? So age pala ito. Hindi po pala siya name. Okay, yan. Okay? So ganun po siya. So nag-set tayo, nag-get tayo. Sir, required po ba ito? Yes po. Okay? So required po yan. Okay po? So required po yan gamitin kada isa. So kung ilan po yan, okay lang naman po. Sir, paano po sir kung ayaw ko pong gamitan si age? Okay, gusto ko lang po gamitan si name. Eh di si name lang po ang lagyan mo ng setters at getters. Hindi siya katulad ng interface na kung ano yung nilagay mo doon sa kanyang variable or attributes, 'di ba? Kailangan mong gawan siya. That's why kung ayaw mo gawan si age, then it's okay. Di ang lagyan mo lang ng setters at getters si ating name. And then, wag mo na siyang gagawan dito. Okay? Wag mo na siyang gagawan ng getters at hindi mo rin siya gagawan ng setters. Okay? So, ito po ay example ng encapsulation. Ngayon, class, pag gagamit naman kayo, for example, ng simple computation, okay? So, dito kasi, class, very, very, ano tawag dito? Pag gumamit ka dito ng global variable, hindi siya na-access within the class. Okay? So, kailangan mo ulit gumamit po, kung ang gagamitin mo ay global variable po, kailangan mong alisin dito. Hindi mo siya dyan pwede ilagay. Remember, hindi tayo dito gagawa ng child. 'Di ba? Wala na tayo ditong ginagawang child. Kaya hindi po dito advisable na dito nyo ilalagay yung ating global variable.